Matapos mo ng Santos nga Misa, sa ngalan, sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Mga binati ko mga igsoon, mayong palis na niyang tanan. Ano kita karoon na kahiusa, aron pagsaksi sa panagiusa sa taigsoon na si Antonio o si Gina nga modawat ni mga sakramento sa kaminyon. Ato iyampo, ato sila ang Ginoo paghahatag kanila sa dugang grasya o dalangin aron sila makatumang sila katungdanan isip mga magtian. O aron kita mahimong kakuso nga ayan sa paghala ni Santos nga Misa ato unang pagkahigulsulan ang atong mga sala nga nabuhat. Kita mo ingon, nagakumpisa na ko sa Diyos na magagagahom sa tanan o kaninyo mga igsoon, kay nakalapas na ko iyamon sa huna-huna sa pulo o sa buhat o sa walang pagbuhat sa kinalang buhaton, kay akong sala, ako'y dako sala. Busa na amoy ako kang Santa Maria, kunay-kunay, sa tanang mga anghel, mga santos, o kaninyo mga igsoon, aray ko iampon sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan na kita sa Diyos na magagagamon sa tanan o pasayroon sa atong mga sala. Dano na kita niya ngadto sa kinabuhi nga dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Diyos lang itunay, Diyos na nakagalaw sa
alang kang Antonio kang Gina, nga niya karon hininingan lawa rumayo sa sakramento sa kaminyoon, dugang ang ilang pagtuo kanimo ug sa usa o pinagi kanila panalangin ang imong simbahan o mga anak nga Kristiyanos. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo nga imong anak, nga buyag hariban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Mapilo ang itason sa iyang kinabuhi tungod kanimo. Ang usa ka maayong asawa mao'y kalipay sa iyang bana ug magpuyo siya sa iyang kinabuhi dinha sa kanimo. Ang usa ka maayong asawa mo'y usa sa mga bilinhong panalangin nga gihatag ngadto kanila nga mahadlokon sa Ginoo. Maadunahan kini mga tawhana o makabus, masabog malipayon sila ug sa kanunay makita nga masadya. Ang usa ka buutan nga asawa mao ang kalipay sa iyang bana. Ang iyang hibaluan naghimo sa iyang bana nga usa ka mas makusganon nga lalaki. Ang usa ka asawa nga dili mo palabig sulti maoy usa ka gasa gikan sa Ginoo. Ang pagpugong dalayon nga dili matukid sa mga puno. Ang usa ka buong asawa may katahog nga walay katapusan. Mao kini usa ka hilas nga dili masukod ang iyang kabilingon. Ang katahog sa usa ka maayong asawa diha sa iyang maayong pagkahikay nga balay sama sa adlaw nga nagsiglak sa utok-tutok diha sa kapanganuran sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maluluyon ug mahigugmaon. Ang Ginoo maluluyon ug mahigugmaon. Dahil ka Ginoo kalako, di mo kong kapalingon dahil kang iyang balaan nga dahil kang Ginoo kalako, kung ayaw ikalimpiang ka ng mga kaayuhan niya. Ang Ginoo maluluyon ug mahigugmaon. Maluluyon ug mahigugmaon ang Ginoo, dugay masukupong sa kaayo. Maingon ang sa kamahan maluoy sa iyang mga anak. Sa ingon maluoy ang Ginoo kanila nga mahadlokon kaniya. Ang Ginoo maluluyon ug mahigugmaon. Ug ang iyang katarungan sa mga anak sa iyang mga anak, kanila nga nag-aamping, kanila nga nag-aamping sa ilang kasabutan. Ang Ginoo maluluyon ug mahigugmaon. Kinudlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Kinahanglan magkinabuhi kamo diha sa gugma, ingon nga gihigugma kita ni Kristo ug gitugyan ang iyang kinabuhi alang kanato sama sa mahumot nga halat sinunog nga makapahimuot sa Dios. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa, ingon nga gihigugma ni Kristo
ang simbahan ug gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. Gihimo niya kini aron paghalad sa simbahan ngadto sa Dios pinaagi sa iyang pulong. Human niya kini hugasi sa tubig. Sa ingon niini gitugyan niya ang simbahan alang kaniya mismo diha sa bukos niyang kaanyag, putli ug walay ikasaway, walay bulig ug kunot, o bisan unsang apad. Kinahanglan nga ang mga bana mahigugma sa ilang asawa, ingon nga nahigugma sila sa ilang kaugalingong lawas. Ang bana nga nahigugma sa iyang asawa, nahigugma usab sa iyang kaugalingon. Walay nasilag sa kaugalingon niyang lawas, hinunua, pakanon niya kini, ug atimanon, sama sa gibuhat ni Kristo sa simbahan. Kay mga bahin man kita sa iyang lawas. Sumala sa giingon sa kasulatan, tungod niini, ang lalaki mubiya sa iyang amahan ug inahan ug motipon sa iyang asawa. Ug silang duha mahimong usa. May dakong kamatuoran kining bahina sa kasulatan. Ug sa akong huna-huna, nagpasabot kini kang Kristo ug sa simbahan. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Pipila ka Pariseo miduol misulay pagbitik kang Hesus pinagi sa pagpangutana. Nagtugot ba ang atong balaod nga ang bana makabulag sa iyang asawa sa bisan unsang hinungdan? Si Jesus mitubag, wala ba kamo makabasa nining bahina sa kasulatan? Sa sinugdan, ang Dios nagahimo kanilang lalaki o babae ug miingon tungod niini ang lalaki ubiya sa imamahan o ginahan ug motipon sa iyang asawa. Ug silang duha mamahimo ng usa. Busa dili na sila duha kung dili usa na lamang. Tungod niini kinahanglan nga dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Gina, pareho pang lingkod, no? Antonio o Gina, unsa may gibati din karon duha? Ha? Excited, no? Excitement. Nakatuwa ba mo gabi? Human sa coronation sa loob? Wala pag nakita mo na ako kayo sa mo sa stage, di ba? Oh, dito mo nakita mo na ako kayo dito attender ko sa maong coronation. Oh, diha pa mo rin, uy, naman ang kaslo nun. Isa ko tuloy niya yung pagpapot. Ay, yung anak to? Oo, may very good. No? Dako na din yung bata. No? So, ayaw kayo nyung ipapil sa maong kalihukan sa inyong barangay dito sa Lobo. So, Gina o Antonio, ninibagong tuig, at least inyong yung limpyo ang inyong kaugalingon. Ato gitawag ni convalidation. Atong gibalidate ang inyong kasal, no? Sa civil. O niya karon ato na ning gihimo nga
kasado na mo sa simbahan. No? So, ang Ginoo mo'y gahatag nato sa katungod sa pagminyo. O gumikan niini, ang Ginoo po'y naglay sa rule. He lays down the rule. No? Sa kaminyungon. Iyang gihatag ang guidelines, ang mga kasuguan sa kaminyungon. Una, lalaki o babae. So kamo na mo nagpuyo sa lain dapit sa gawas sa nasod. Makita mo, di ba? Na ay nagbinyong ng same-sex marriage, no? Makita mo anak dito na mga sa Panglaw, bumod, na maay mag-honeymoon. Anong Panglaw, anong resort sa Panglaw, na ay mga same-sex marriage, magikan sa gawas, niya, anak niya sa honeymoon. Matinga na lang kay, pura maning pareha, maning laki. Na nga, ang atong Ginoo ganyan nga, ang kaminyong unta, mahimo, laki o babae. Aron nun ay resulta ang procreation. No? Padayon masustain ang atong humanity, ang tao ba, kaya maka-create, makahatag ng anak. Mao na, yun ang Ginoo. Sa sinugdan ang Diyos, nagkahimo na kailangan lalaki o babae. No? Kung ang mutipon sa iyang asawa, sila duha mahimo na usa. Una, man and woman. Ikaduha, mahimo na silang usa. They are united as husband and wife. Lanti na, nga mahimo sa mo, isip, bana o asawa. Usa na sila. O ikatulo, nga guideline na tumihatag sa Ginoo. Unsa ang gihiusa sa Dios, dili pagabulagon sa tao. Ang gihiusa sa Dios. Ang gihiusa sa Dios. Ang Ginoo mo'y gahatag nato sa katungod pagminyo. Sumingon ang Ginoo mo'y gihiusa. Ang Ginoo pud mo'y miingon na. Unsa ang gihiusa sa Dios, dili pagabulagon sa tao. So, Antonio o Gina, mutuo ka ba nga marriage is like a shoe, buying a shoe. Ang kaminyoon ko no, sama sa usa ka tawo nga mopalit og sapatos. When you wear an oversized shoes, be ready to drag it all along throughout life. No? Sa tibok-tibok mo kinabuhi, mag-drag ka. Kung ang imong sapatos, oversized. And when you buy undersized shoes, be ready to feel the pain throughout life. Huh? So, dili oversized, di po undersized. Di ba makita ito sa mga bata na magsulob o sapatos at ihubot sapatos niya. Ang bata kay musod o na iyang tiil. Kung sa may tabo sa bata na mag-shoes na dili iya, mag-drag, makatawatan, nung mamuot na magtanaw sa bata. No? Because iyang gidrag ang sapatos. Kay dako man ang sapatos. Pero kung kamay po, be careful. Kay before pa sa mahuman ang atong event, mapaksit na imong tikol. No? Dili po maayo nga small, no? O undersized ang shoes. So one thing about marriage is that you don't drop your shoe or remove it at any point. How ko na ba? Ang kaminyoon. You cannot drop it or remove it at any point. No matter how painful, how stressful, that is why it thought to be necessary na magpili kung kamayong sapatos. So singles, mga ulitaw dalaga, when you are ready to buy your own shoe, you have to take note of the following, tulong kabutang. When you have the capacity now to buy your own shoe, take note of the three important things. Una, physical appearance. Most of the time, when you buy a shoe, imo tanaw ang appearance. No? Appearance.
Gusto ka tanaw kung sa maning kurumaan ng sapatosa. Mao man gyud na imong tanaw ang appearance. So do not look for somehow beautiful ones, nice ones, cheaper ones. Look for the one that is your size. Pangitaa ang sapatos na musibo sa imong size. No. Not every handsome, wealthy, intelligent guy is meant for you. Not every beautiful woman is for you. Look for the one that is meant for you. The one that aligns with your values and beliefs. The one who meet at your life's journey. It is important to know where you are going in life before you think of getting a wife. No? So, importante, no, nga pagpili nito sa shoes, di na lang kayo magpili kag physical appearance. Naman po'y nindo tanaw, pero dili lig-on. Very fancy ba? Kanang mga shoes nga nindo tanaw, pero di man nilig-on, di man durable. Jadi po ni musod ako, fit ako, musibo-sibo pero sakit. Mapaksit akong tikod ani. So because of physical appearance. I remember nga dihay usa ka siman ni uli. Niya giganahan man siya sa sapatos na gigip sa iyang mga igsuot. Niyon siya nga, ako na ning sapatos, bisan di musibo niya. Pero iyang giagwanta. Kay ganahan man siya. Pagkahuman pa, naluthan ang tibok tiil niya. Kay iyang gipugos ang iyang kaugalingon sa mga shoes. So, makukunin, pahinumdum na ito eh. Make sure na when you buy a shoe, it is really meant for you. Di lang may physical appearance. Ang pag-unsa man ang wapa, handsome, wapo, niya di kabuhin di mo. Ikaw may gabuhin sa imong bana. Ang bana, baklan. Listen mo po na, di ba? Kalabang, di lang may physical appearance. Mag-unsa man ang kagwapo, kagwapa. Niya, wa day magaliho, gatinapulan, gasiting pretty ra, gahuwat ra unsa. Dili man na ing anak. Sa kaminyoon, yung ahong gipili kay gwapo, gwapa ni Jesus Ginoo ko pagkahuman ana. Adyo man na katumadugtag ng kagwapa o ka. Di ba? Dili. Kanang yung meant for you. Kanang sakto yun nimo. According to your values and beliefs sa kinabuhi. Hindi lang kay physical appearance. Hinuon kini mga batanon kay gusto mag-physical appearance. Okay man ba ng physical appearance? Pero more, maunsa man yung physical appearance, gwapo ka, gwapa ka, pero bati ka batasan. Bati yung batasan ba? Nya, forever naman imo nang ikauban ng imong kapikas diha. Nya, ikaw may banang sige nag-maintain sa tanan kaya gikinahanglan. Kay physical appearance lagi. Dili lang nga na ang kriteria sa kanya mo. Sunod, ang posisyon. All sizes of shoes are not placed in the same place. Ang tanan mga sapatos uwa mabutang sa usa ka dapit. Na ay kids shoes, na ay rubber shoes, na ay leather shoes, na ay pang basketball shoes, na ay pang eskwela shoes, na ay pang dissenting sapatos. Dili sa tanang dapit makit-ani mo ng imong ikinahanglan. There are certain places nga imong pangitamon ang sportswear or ang imong shoes that rightly fits for you. Ang ato ka mangita og shoes sa children's shoes. Di makita na sa imong sizes sa children's shoes. Children's section. Know where to get your own shoe. Hindi lang mahibaw ka asa ka mapili. Know where to get your own shoe. Your size cannot be everywhere, my brother. Your type cannot be everywhere, my sister. Your size and your type cannot be everywhere. So you cannot be a Christian looking for wife or husband just everywhere. Stick to your values, no? And find someone na mo sibuk nimo. Ikatulo, pero
perception, panglantaw. Doon ay mga tao nga, why panglantaw sa kinabuhi? So, okay man siya, pero kuray lang, why panglantaw sa kinabuhi? Why perception ba? Why siya matanaw sa unahan? Why man siya plano sa unahan? Kung sa man iyang plano? That is why it is important to seek guidance and counseling. Pag-ampo, aron makita kag saktong ipares nimo. Di lang for the sake of appearance. Di na mao. Okay man po ng appearance, pero mao lagi. Kinahanglan, mangita ka kanang mo fit nimo. And actually, kanang perception, makita nimo na kung mukonsulta yun ka sa Ginoo. Kinsa man ang Ginoo? Kaya ang Ginoo man naghimo nato. He is known as the shoe manufacturer. Ang Ginoo may manufacture kahimo sa tao. So consult nato sa Ginoo as the shoe manufacturer, so that you will have your own size. Musibo. Oh, kayo do not prepare for a wedding. You prepared for marriage throughout life. Ladies these days get so motivated when they attend wedding, and they will quickly want to say yes to that guy. Mawa gani. No, daghang mga ipapakasal na to ani, nagkaila lang through text messages, through chat. Mao ba sa chat? Or sa as an apps na gigamit. No? So finally, it is not something ang kaminyon to be rushed. Hindi ko ka mag-rush sa kaminyon. Alam mo, magdali-dalig minyo ba? No? Sama ni, ano doon? Ni Antonio, ni Gina. No? Huwag sila magdali. Iba-iba na at the age of 18, 19. So, maka-imagine ka ng mga bata pa nga 19 pa yung edad. 18 pa yung edad. 20 pa yung edad. So, sino ko? Magminyo na niya. Interview ng day. Pwede di sa magminyo. 19, 18 pa ka. Nya, mura ko pa kakaipahin mo, sa mo pagkadaga ba? Sus, kaya di mo na mapapuko. Saot naman na. 19, 18. Bata pa na magminyo, di ba? Oh, morning. It is not something to rush. Di ta mag-rush. Sa marketplace, to pick up shoes. Ask question, where is this shoe come from? Asa man nagikan imong sapatos? What's the size, the values sa kinabuhi? How much ang interest nito, interest niya? How long will it last? Iyang karakter. Who made it? No? The same ba na ang itong pagpuyo? No? Sa itong kinabuhi. So, beloved, it is not about physical, it is not size or sa atong kinabuhi, but rather to build a better relationship. And for those kanato na nangita pa sa iyang right shoes, maglaon kita, makita mo sa right, ka na mo fit ninyo. So, tulo ka butang, not only in appearance, you cannot find it all in one place. Doon na kay perception na kung sa matangag values ay may kinahanglan kayo, may kinahanglan sa kalalaki o sa kababae, na kay values ba nagyuktan sa imong kinabuhi. Hindi kayo magpatakataka na kay mazo magkaning na ay divorce. Waman na allowed na to. So, ni Gina o ni Antonio, uban sa inyong pinalagang anak, abang hinaot mi sa inyong kaminyong kaunta, inyo yung amumamon. Ang simbahan, kadapit nato, una, to become peacemaker. May kalinaw. Dagha pa nga magtiayon, why kalinaw sa pagpuyo? Di ba? Ako na nang sulti ninyo, ang giwali ako santo ninyo, na first 1 year sa nagkaminyon, ang gibutang sa phone box sa cellphone sa banagay my life.
Ang gibutan ba, inikol niya, uy, my life. Yung asawa ni kay my life. After 5 years, kung saan na yung gibutan, hindi na my life. Gibutan nga na, my wife, after 10 years, lain ay man sa iyang asawa. Kung saan na gibutan? Huh? My cross. After 15 years, lain ay gibutan po. Nagpunbok, lingahan sa iyang asawa. Kung saan man? Lion tiger. Kinagsige na sila. Unya, pagka after 20-30 years, lain naging football, gibutan sa asawa. Ang sama, wrong number. Diya ba wrong number yung mga asawa? Sabi, si wrong number nito, hindi ito ako. Mauning challenge kayo ang kapinyawan. So, we hope and pray that si Antonio o si Gina, sakto naman sa edad, no? Kaya mao naman sila idawat din ang sakramento na unsa ang responsibilidad sa kapinyawan. Mao sila sa responsibilidad. Dili lalim, pero ilan ang dawat kay okasyon man ang kapinyawan. Kanya, nahinaot kami, ibadayon ninyo ang inyong saan, panumpa at tubakan sa altar sa Ginoo. Na hangtod ang Ginoo mutawag ka ninyo, hindi ka nila kinabuhian. Na magpapabilin ka mo, isip, tinunanay, na naghigugmaay sa matagusa. Ayaw kalimti, Antonio, ang imong commitment sa imong wife. Ayaw kalimti, Gina, ang imong commitment. Ay ang committed, na may commitment sa akong kinabuhi. Kung siya ang akong ipili, buligan kay naaniya kita na akong kinabuhi. Kung nagiusa isip pagtiayon. So maginaot kita sa pagpadayon ng Santos na Misa, si Gina o si Antonio magiusa hangtod sa ilang kinabuhi. Diin ilang kinihimo ang ilang vow of marriage na magsinaray sila sa tibok nilang kinabuhi. Hangtod ang kamatayon. Makasakit o kalipay, kahamaw gawin ang kapintos, ila ka ng dawat mo sa ilang kinabuhi. Kaya maumana ang ilang ipanumpaan sa altar sa Ginoo. Manghinaot kita niya. At himuon karon ang rito sa kasal. Anya ka magkaroon din ang paghingpit sa tugos na walay pagkabantad sa hugma at umangan sa atong simahan. Nagapasari ko rin sa pagkampos sa pagkatitigman aron ang Diyos. Umubos sa ikakat panalangin mo dapat sa pagtuman sa katundanan sa kabinyawan. O kamo nga mga kaisunan ko, hangin ko pagtabang kinalapin lagi sa mga pagkampo o pagdawat kilapag kinasali sa pagkatitigman at presumano. O kamo, Antonio o Gina, hangin ko karoon sa pagtuman sa tinuray, nining mo sunod ng mga pagmutanan. Una sa bride na si Gina. Gina, miyani ba ikaw sa imong kabubukon arong pagbukos na sa imong pagkalingon diyan sa pag-iugma pag-alaga sa imong bana? Okay. Antonio, miyani ba ikaw sa imong kabubukon arong pagbukos na sa imong pagkalingon diyan sa pag-iugma pag-alaga sa imong asawa? Yes, Father. Okay. Kamong tumaan, Antonio o Gina, tumalon ba niyo pag-anak sa mga anak na dihatag kanino sa Diyos arong mahimo sila mga mahimong Kristiyanos? Okay. Antonio, Gina, sa katulad ka mamuminyo, pag-unitay ka mo sa ito ka mo. Okay, mahimong tuyo at sa Diyos o sa iyong simbahan. Okay. Gina, una sa bride. Gina, kini si Antonio ng ni dawagan pa mo siya na iyong bana, sumala sa lagda sa paginahan ng Santa Iglesia. Okay. Uyon ka ba ba mo iyang asawa? Dawagan mo ba si Antonio, babagi mo iyong bana? Okay. Ano na ba sa bro si Antonio? Antonio, kini si Gina na narinig ni dawagan pa mo siya kay iyong asawa, sumala sa lagda sa paginahan ng Santa Iglesia. Oo, Padre. Uyon ka ba mahimong iyang bana? O yun yung Padre. Dawagan ba si Gina na mahimong iyong asawa? Oo, Padre. Okay. Sabat ka mo sa mga puto yung ganatong kabuhan. Sabat ka.
Itugod Ginoo Dugod Ginoo nga kami nga kami magkahiusa magkayusa sa kasing-kasing unang-una kasing-kasing sa nauna sugad karong adlaw ugad karong adlaw bisan unsa mahitabo bisan say mahitabo maayo lautan ayog gawtan sa kakapugaway o sa kapitos sa gaway kapitos sa sakit o sa mahayong paglabas sakit ayog paglawas hangtod ang kamatayon hangtod ang kamatayon mubulan ka namo. ulat ka na Amen. Amen. Okay. Kung ako sa kaunsimbahan, sinagsiyan at manilin na lagi na lagi sa pagbilin mo sa ngalan sa Samahan, sa anak sa Espiritu Santo. Amen. At kung mo ang karoon ang mag-bless sa iyong sige-sige alas. Palimu mo, ring bearer o bearer. Hallelujah. At upresingan ang sisig aras ni Antonio Ognichina. Ang Ginoo manaan kaninyo, mag-ampo kita. Panalangin ang Ginoo ang inyong mga alagad na si Antonio Ognichina, aron makamatong sila sa kinabuhi kamay niyo, lang may mga aras. Aron ta ili kanikamito na lang sa pagtangkol sa kinabuhi dayon. Kini akong ipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Panalangin yung Ginoo kini mga singsing aron si Antonio si Gina magbayo gano'n na sa paghimas na usapang pinutan na walay pagluban kini ang ipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Panalangin yung Ginoo kini Biblia kini pulong imuhan na alusod si Gina o si Antonio magasubay magbayo nila sa mga kabuton kung atag ang pagkakatubon importansya diha sa mga kasuruan o sa iyong mga lagda pinagi sa tumulong kini ang ipangayon na panalangin pinagi ni Kristo ang iyong Ginoo. Okay. Ato karon ihatag ang singsing diha sa mga kalusan. Gina Isunod kini singsing sulod kini singsing limaan maan sa akong pag-ibig sa akong pag-igugma o pagpuno kanino o pagpunong kanimo sa ngalan sa mga sa ngalan sa Ama sa anak o sa Anak sa Espiritu Santo. o sa Espiritu Santo. Amen. 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 Kita dapat siya sa singsing. Antonio isunod kini singsing timaan sa akong pag-igugma o pag-unong kanimo sa ngalan sa Mahal sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Gina Ako nagahatag kanimo nagahatag kanimo nini mga aras ini mga aras pasali pasali sa akong paghalad sa akong paghalad sa akong kaugalingon sa akong kaugalingon alang sa iyong kaayuhan alam sa iyong kaayuhan sa ngalan sa Samahan sa ngalan sa Ama o sa anak sa Anak o sa Espiritu sa Santo. Espiritu Santo. Amen. Amen. Ako pinagdawatan. Isunod ko yung sa akin Gina o Antonio, dawatan kini ang bulong sa Ginoo. Imo ang Ginoo, ibang kapal sa mga kailangan kinabuhi. Ano sa ka makaakit mo niya sa kinabuhi kaya ng Ginoo sa Ginoo? Amo kami tawatan. Karena naghagi ako kinasal sa Gina, mga tumawag sa katawan sa Diyos. Nang lagi mga ako kinasal sa Diyos ng Kristohanon, at ay makita ko buhay na pinagi sa pagtawag na ito, paghatag na ito nila sa masigabong palakpakan.
Kristo o sa iyang simbahan. Sa magagpangamuyo, mayimon kita, Ginuudong ka kami. Kitang dagat. ginuodong ka kami. Alam sa atong balaan nga amahan dinhi sa yuta, ang Santo Papa, ang tanan nga mga obispo, mga pari, sa tanang dapit, nga sila, mudala ka nato ngadto sa mga lawom ug hugot nga pagtuo, diha sa Dios, ug sa usa ka lig-on nga gugma, alang sa uban, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginuodong ka Amen. Alam sa atong presidente ug sa tanang mga leader sa gobyerno nga sila aktibo sa pagpalambok sa mga mithi sa kaminyoon ug sa pamilya, sa kooperasyon sa tanan nga mga tao sa maayong mga kabubuton, mag-ampon kita sa Ginoo. Ginuodong ka kami. Alang sa tanang mga minyo nga sila mahimo nga magpadayon sa paghatag, makahimo sa pagpasayo ug sa pagpangita ug kalipay, pagpalawom sa uban sa paglabay sa tamatag adlaw, magpangko kita sa Ginoo. Ginuodong ka kami. Alang kang Antonio o Gina, usapon sa kanunay ang ilang mga kasing-kasing, aron ang ilang panaginagugmaay, magdugang latas sa mga katuigan sa ilang kinabuhi, mag-ampon kita sa Ginoo. Ginuodong ka kami. Alang sa mga tao nga mga masakiton, nag-inusara, nawadan og kadasig, o dinaog-daog nga sila, mahimo nga malikod sa tabang sa Dios ug sa tabang sa ilang mga higala, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginuodong ka kami. Alang sa tanang mga nangamatay, ilabi na sa mga paryente o mga higala ni Antonio o Jenna, ug sa tanan nga mitambong niini nga kasal, aron sila makatagamtam sa hingpit nga kalipay ug hingpit nga katumanan sa kinabuhi nga walay katapusan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginuodong ka kami. Alam sa atong mga personal nga mga panginahanglan nga atong ipadayag karon sa kahilo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginuodong ka kami. Magagagamot to tayo nga Diyos, ano ang pokol ng giniimong mga alagad, ito kung magpabilin sila nga maunungon, kanimo kung sa lapusa, tapos sa taas umayong kinabuhi, ganti sila sa kalipay nga dayon uban sila mga anak kung sa tanan nga nahigugma kanila, kinayamong ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oh
sakripisyo ikan sa iyong mga kamot, alam sa pagkatay, maya sa iyong ngalan, alam usap sa ang kapusnanan, sa iyong santo. O Ginoo, patalingong among mga pag-ampong dawat ang mga gasa nga among gihalad, alang kang Antonio kang Gina, karon giusa mo sila din sa sakramento sa kaminyon, malugang ta sila gugmala ka mo sa busa kanila, ang misteryo sa liha ng gugma ni Kristo nga among gisaulog ni Eucharistia, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang ginumanaakan ninyo. Ibayo ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga akong Diyos. Santo sa naman, Diyos na tunay magkagadahom sa tanan. Ang ayaw katarong kayo nga magpasalamat kami kanimo. Kano na yung sa tanang dapit. Gibuhat mo ang tao niya sa buong para makamit sa iyong Diyos ng kinabuhi. Nakita mo ngayon ang taas na destino sa gugma sa banang sa asawa. Nga nagadalawang pating sa inyong gagawin Diyos ng nagugma. Gugma may gigikanan sa tao, gugma may katagbawan niya diha sa langit. Ang gugma sa lalaki babae na imong balangan, diha sa sakramento sa kaminyon, ug nagsalamin, sa imong walay katapusan na gugma. Pinaagi ni Kristo ang pangangilagpan ng mga santos, nagadaig nagasimba sa imong himaya. Muriwat ang amang mga tiguban sa ila, santa naging mo sa kami sa bagay hunong awit sa Panginoon. Sir, pagkil. Iyakin mo. Inasal sa Palit man luhod ang tanan. Santos ngayon ikaw, Ginoo, ang kababayan sa tanang na santos. Ibabarangin mo Espiritu ng Santos sa mga nagasa. Ano mahimo kinalang ka na akong malawas, ug dugo ni Yesu Kristo, ang Ginoo. Sa pagbasagi sa magalingon, may kuwan siyang pan, may pasalamat kanimo, may bigas, may hatag nining, ato sa iyang mga tinunan mingon, dawat aginin ninyo nga tanan o kana, kay kini mo ang akong lawas ay tugian alam kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, ikuha siya sa kalis. May pasalamat kaniyong pag-usap. O bihatag niini, ngadto sa iyong mga tinunan ug miingon, dawat ang kini Panginoong kamungatanan ikaniini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunay kasagutan, ang dugo ngay ula alang kaninyong alas tanan ng mga tao, aron ang mga sala mapasayo, buhatag kini, aron paghandog kanamo.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron panghandom sa kamatayon ng pagkapanahon ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayon nga mga tubang malagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas sa ni Kristo makahibo sa diha sa Espiritu Santo. Hinamdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa lugma, uban nila ang mong papa o basta ng opis mong mga pari mong naliyoso. Hinamdumi usap ang mga insuon nga nangamatay. Malalumon nga mabanahon silang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsunod sa kahayag sa imong nang kaluoy kami tanan. Himua kami ang ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang mahal nga Birhen sa Fatima ang patrona, uban kamo sa iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan ng mga santos ang nagatuman sa imong mabubuton, latas sa mga katiligan uban kanila. Aming kamadayon ug aming kamahimayaon, pinaagi ni Yesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatagan kanimo makagagahong amaan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita samahan, atong gamitin ang mga pulo magitulog ka natin sa mga igsoon, pagayon ko karon sa Dios sa may buwas na panalangin, alang kag Antonio o kag Gina.
Ato ihatag kanila ang nuptial blessing, ang panalangin sa kinabuhi kami niyo. Santos na mahal, ubuwas na ng kalibutan ang nagama sa lalaki o babae sa imong kasamahan, tinubdan sa panalangin alang sa kinabuhi kami niyo, nangamuyong kami mapagpusanon alang ining asawa ang karungan lawa, nahiusa sa iyang bana din ining sakramento sa kami niyoon. Mukod sa utang kaniyaw sa iyang bana ang labing bugos mong panalangin, aron makalipay silang duha sa imong gasa sa mga ila sa mga minyo. Ginoo maganayon ta kanimo silang duha sa panahon silang kalipay. Umunangot kanimo silang mga kaguol. Malipay ta sila sa imong hinabang diha silang mga buhat. O masaya sa ito kang gauban kanila, diha sila makinhanglanon. Magaang pagtipon sa katilingban sa Santa Iglesia. O maimong mga saksi din sa kalibutan. Makadakan na kabulangon sa panahigong. Tipon silang mga higala. O sa katapusan, muabot sila ka nasa harian sa langit. Kini ang gipangayo, pinaagi ni Kristo, nga among Ginoo. Amen. Ginoo Yesu Kristo na sa mga apostoles, ang kalinaw, ibalik kalinaw, ihatag ko kaninyo, ayaw tanawang mo mga sala, kundi ang pagsalig sa inyong simbahan, ug sibol sa inyong kabubuton, hatagi kami sa inyong kalinaw kayo sa ikaw, ang buhing hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaakan ninyo. Sa kalipay ni Gina Unia Antonio, at ipakita natin. Mga hinigod na kang mga igsoon, mga kini si Jesu Kristo ang atong Ginoo, siya ang pagdaro sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, mulahan kayo kita nga ginapit alang sa bangkite sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay ko kadawat kanimo, apan ipamulong lamang kung mamaayo ako. Ang lawas ko ni Kristo mag-apil ka sa kinabuhing dayon, alang ka natin ang Kanya. Amen. Ano na yun? Ako lang.